Magandang hapon po, ma'am. Sige po. Ako ay magpapakilala. Ako nga pala si Pinipili na Bunot, ang iyong guro sa Pilipino. Bago natin simulan ng klase, tayo ay susi tayo para sa pagkakas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang namin sumasalamat sa Panginoon alay mo, kapag sa amin ang Panginoon mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga asawa para magpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami itutulong sa gusto at inuwa kami sa lahat ng kasalanan namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So bago kayo upo, ayusin yung mga upuan at burutin ang mga basura sa ibaba ng inyong mga upuan. Okay? Mali na kayong mag-up. May absent na ngayon? Wala, ma'am. Mabuti. Kayo ay may last points dahil kayo ay kompleto. So, may nakikita ba kayo sa blackboard? Yes, ma'am. Okay. Ano ang iyong nakikita? Gulay, ma'am. Miss Del? Ano yung nakikita? Mga gulay po, ma'am. Okay, ito ang mga gulay. Familiar ba kayo sa kantang Bahay Kubo? Yes, ma'am. Yes, familiar kayo. So, ang mga gulay na ito ay makikita natin sa kantang Bahay Kubo. So, alam ko naman na familiar kayo. So, ating kantahin ang Bahay Kubo. Okay? 1, 2, 3, go! Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman yung kanta mo! Singkamas at ano, sigarilyas at tali, sitaw, pataw, katali, kondol, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pa, lamanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Paligid-ligid ay unang So, maraming salamat. So, ngayon, tayo ay may sasagutan. Okay. Bakit kayo, nagtataka ba kayo bakit tayo kumanta ng Bahay Kubo at Opo, ma'am. okay, ating malalaman sa susunod na. Okay. So, panuto. Isayos ang mga titik upang makaroon ng wastong salita. So, sino sasagot sa number 1? Wala ba kayong mga ideya paano salita ito sa number 1? Wow, assistant. I-arrange din mo a word. Sige. Ma'am, wala pa ba idea? Okay, wala kayong ideya. So, ako ay sasagot sa number 1. No? So, number 1 is... Okay. So, number 1 is... Salita, Okay. Sa word po ba, ma'am? Okay. Sa number 2, sino ang sasagot? Is, Magtaas ang kamay kung gusto. Masaya. Is.
Video. Tama, kumain. Number 5. Meron ba kayo idea? Okay, wala kang idea. So, ang number 5, okay, mawas. Okay, tama. So, number 1, ang tamang salita ay takbo. Number 2 is linis. Number 3, umiyak. Pang-4, kumain. At pang-5 ay luta. So, ano ang mga salitang ito? Salita kilos po, ma'am. Yes, tama. Ito ay ang mga salitang kilos o kalituwa. Okay? So, away lang na. Maaari ba kayo ang umulong? Okay, maraming salamat. Okay, may katanungan ako sa inyo. Masama ba magnakaw? Opo, ma'am. Bakit masama magnakaw? Okay, tama no, dahil nangyayari si Lord or si God. Kasi, dapat ba tayo maingit sa iba? Hindi po, ma'am. Bakit? Bakit kayo tumatawa? Okay, masama ang maingit sa iba. Pangatlo, ano ang gagawin kung may kaibigan kang nagnanakaw? Susumbong po sa mama niya po, ma'am. Okay, susumbong natin mo. Mama niya po, ma'am. Okay. So, ngayon, tayo ay may babasahing alamat. Alam niyo ba? Alamat na, ma'am. Yes, alamat. Alam niyo ba, or ang kwento pala, alam niyo ba ang kwento ni Ampalaya? Hindi po, ma'am. So, bago natin basahin ang kwento, kansa mo parang speak or kumuha ng gulay dito at sabihin sa akin kung anong gulay yun. Isara, uy, isara. Okay. Anong gulay yan? Ang palaya, ma'am. Okay. Okay, ang palaya. So, ito ang itsura ng ang palaya. So, ano ang nakikita? Palaya. Okay. So, tama si Ampalaya. So, si Ampalaya ay may kulubot na balat. Tama. So, ngayon natin malaman kung ano nga ba ang kwento ni Ampalaya. Ano po, ma'am? Okay. Makinig mabuti. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang kagandahang taglay. Ngunit, may isang gulay na hindi nasisira sa kanyang anyo dahil siya raw ay naiiba sa lahat. Kaya siya ay nalungkot at umiyak. Ngunit, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Dahan-dahan ninakaw ng Ampalaya ang mga katangian ng mga gulay at tumakbo ng mabilis. Pagdating niya sa dulo, siya ay napagod at nagpahinga. Kaya, nasundan siya nito. At nalaman ng mga gulay na siya ang nagnakaw ng kanilang mga
katangian. Nagalit ang mga gulay sa kanyang ginawa. Kaya dali-dali tumakbo ang mga ito papunta sa diwata at nagsumbong. Nagalit ang diwata, kaya pinagsakan siya nito. Lumulubot ang kanyang balat at lumait ang kanyang lasa. Umiyak na umiyak si Ampalaya nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig. So habang siya'y naglalakad, tinawanan siya ng ibang gulay at siya'y nahiya. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting tinanggap ni Ampalaya ang kanyang bagong itsura at masaya ang kanyang. Okay, may naintindihan na kayo? Wala. Okay, aking uulitin ang kwento ni Ampalaya at kayo'y makulit ng mabuti. Understood? Yes, ma'am. Okay. Ang alamat or ang kwento ni Ampalaya. Noong araw, sa bahay ng sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kanya-kanyang magandang taglay. Ngunit, may isang gulay na hindi nasisihan sa kanyang anyo dahil siya raw ay naiiba sa lahat, kaya siya ay nalungkot at umiyak. Ngunit, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang tinakaw ang mga katangian ng mga gulay at tumakbo ng mabilis. Pagdating niya sa dulo, siya ay napagod at nagpahinga at nalaman ng mga gulay na siya ay nagnakaw sa kanyang mga katangian. Nagalit ang mga gulay sa kanyang ginawa, kaya dali-dali tumakbo ang mga ito patungo sa diwata at nagsumbong. Nagalit ang diwata, kaya pinabasahan niya ito, tumulubot ang kanyang balat at umait ang lasa ng Ampalaya. Umiyak na umiyak si Ampalaya nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig. Habang siya'y naglalakad, tinawanan siya ng ibang gulay at siya'y umiyak. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting tinanggap ni Ampalaya ang kanyang bago, isura at sayang na buhay. Naintindihan ba? Opo, Mari. Naintindihan. So, sa binasang kwento, ano nga ba ang mga salitang kilos ang inyong narinig? Ano nga ba? Tumakbo, ma'am. Okay, tumakbo. Ano ba? Ano ba ang salitang kilos? Umiyak po, ma'am. Okay, umiyak. Basaya. Ano pa? Wala na ba? Pumunta sa dagat. Okay, ito ay ang mga salitang kilos na umiyak, tumakbo, at pumunta sa dagat. Okay. So ano nga ba ang ginawa ng Ampalaya sa kwento? Nagnakaw. Okay, boss. Nagnakaw siya, ma'am. Kaya po siya nakakapsahan ko. Oo, tama. Bakit ka siya nagdakaw? No, bakit nagdakaw si Ampalaya ng mga katangian sa ibang gulay? Okay. Dahil po naiingit po siya. Okay, naiingit si Ampalaya kaya ay nagnakaw siya ng mga katangian. At dahil doon, humingi ng tulong ang mga ibang gulay sa diwata at ngayon nga siya ay naparusahan. Kumulubot ang kanyang itsura o balat at naging mapait ang kanyang lasa. Tama! So, alam niyo naman kung ano ang mga o ano ang ibig sabihin ng salitang kilos. Opo, okay, o ang pandiwa. So, ang salitang kilos o pandiwa, ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. So, ito ay ang halimbawa ito, umiyak, tumakbo, kumain, umiyak, at iba pa. Okay, sino makapagbibigay ng salitang kilos? Okay, Lee.
Okay, sa bagay ito, tayo ay may gagawin. So, sa nakikita ko ay tatlo na kayo. So bawat isa sa inyo ay gagawa ng pangungusap at dito sa harapan i-present pa. Pagkatapos, sabihin sa amin kung anong kilos yun sa pangungusap. Like, kumain ako ng kanang gulay, so saan ang litang kilos yun? Okay? Ibigyan mo kayo ng limang minuto. Okay? You may start now. Mag-isip kayo. I-performing nyo like example. Kumain ako ng almusal or kumain ako ng gulay. Ako po, mauna, ma'am. Kalma. So, kalma. Meron pa kayong dalawang minuto. Okay? Your time is... So, tapos na ang 5 minuto. Sino ang... Okay. Ito. Presenta. Magbigay naman kayo ng mga Ang bata ay umiiyak dahil kinain ang kanyang kapatid ang kanyang pagkain. Okay, ang bata ay umiiyak dahil kinain ng kanyang kapatid ang pagkain. So, ano na ka? So, saan doon ang salitang kilos? Umiiyak po, ma'am. Okay. Ang isa po, ma'am. Kumain po. Okay, tama. Umiyak at kumain. Kinain po, ma'am. Kinain. Maraming salamat. Susunod. D. Okay. Ako ay sumasayaw. Okay, saan ang salitang kilos ka? Sumasayaw po, ma'am. Okay, maraming salamat. That's smart. Ako ay kakain. Okay. Sige. Ikaw? Sige. Ako ay kakain. Okay. Okay, saan na ang Kumain po, ma'am. Okay, kumain ng talong. Ma'am, nakuha man po, ma'am. Nakuha. Nakuha. Okay, sa lakot ito, tayo ay may sasagutan. Meron ba kayo mga Wala po, ma'am. Okay. Lapis po, amin, ma'am. Ballpen. Wala lapis si ma'am, kaya ballpen na lang. Okay. Salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. Okay, wag mo na wait for instruction, okay? So, sa una is, makikita nyo, nakalagay yung pangalan. So, direksyon, bilugan ang titik ng tamang sagot. So, sa task 1 is, bilugan nyo lang yung titik ng tamang sagot. Tapos, task 2 is, isulat sa katang kung anong kilos ang ipinapakita. Naka-guess ra? Yes po, ma'am. Okay, very good. Bibigyan nyo kayo ng 10 minuto.
example, no? Layan si Apalea at tumakbo. So, gumuhit kayo ng prutas at ibigay ang salitang Diyos na pinapakita ni Apalea. Prutas po. Prutas or gulay. Hindi, okay lang. Wala. So, okay lang na hindi talaga, hindi ba lang prutas, but yung siya i-drawing. Then, ilagay nyo kung anong salitang Diyos ang pinapakita niya sa kanila. Nagkaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Okay. Tayo ay panalangin para sa atin. Okay. Go us. Please read the prayer. Father, Son, our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our